Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unat dalangin na minamahal at ginagamahal. Mahal Panginoon, maraming salamat po Diyos sa mga naunang bahagi ng iyong balagawain nilang isang pinagpalang lubos. Aming mga panalangin, pagsamba nakaabot niya sa kalangitan, naging mabango sa iyo sa iyong harapan. Aming mga panalangin, naging malinaw sa iyong pandinig, O Diyos, sa araw na ito. Maraming salamat po, Diyos. Sa mga anak mo matatapat na kaloob na kanilang mga ikapot na may katapatan sa mga buhay na patotoo. Higit sa lahat, O Diyos, sa iyong banal na presensya, iyong pinadama sa amin, aming kagalakan, aming kapayapaan sa puso't kaisipan, mahal na Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa pakikinig at pag-aaral po ng iyong banal na salita. Minsan ang pamuli, kami po yung humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang pagkakasala. Lalo na po ang iyong abang lingkod. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon, aming dalangin, pagpalain mo kaming muli. Sa pamamagitan ng iyong banal na salita, buksan mo aming spiritual na kaunawaan. Ikaw nga po maglagay ng makatagal na lalabas sa aking mga labi. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Isang maraming basahan lamang sa iyong harapan. At sa unat panalangin ng aming malabastor, aming sama-samang sinasaway. Lahat ng gawa ng kaaway, demas of distraction, unbeliefs and doubts, cast out in Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Makaupo po tayo mga minamahal. Bago tayo tuloy magpatuloy, I want to give the highest praise, glory, and honor, and thanksgiving, and majesty belongs to the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of the heavens and the earth, the Alpha and Omega, Jesus, the one true God. Praise the Lord. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Valdez Rada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved mama dear. Greetings and respect po to all beloved children, to all beloved Almeida family, at muli nagpaabot din po ako ulit ng isang mapagpalang hapon sa beloved in-laws po, ating beloved minister, Wildy James Almeida, beloved mommy, praise the Lord po, at sa lahat po ng inyong kasama, sa lahat po ng ating mga live webcast viewers na kantabay sa mga oras na ito. God bless you so much po. Pagbati rin ng isang magandang hapon sa lahat ng kapwa manggagawa, kapwa mangaral, sa ating pong beloved ordained preachers, ang po ng kanyang buong sambayan, at sa inyo po mga minamahal na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po ay mag-aral ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Maiksi lamang po ating pag-aralan mga minamahal, kaya ituon na natin ang ating puso't isipan sa mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong talakayin sa hapong ito, spiritual growth. Sa Tagalog, paglagong spiritual o spiritual growth, mga minamahal. Pakibasa po ang ating key verse, 2 Peter chapter 3, verse 18. Kindly po. Ikalawang Pedro 3:18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalawalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Sabi sa English, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Palakpakan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Diyos ang magpapala ng kanyang banal na salita, mga minamahal. Lumipas na po ang panahon ng ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Bumibilang na po tayo ng mga taon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay hindi na mga baguhan sa paglilingkod. Maliban na lamang yung mga kakasave lamang po, mga minamahal. Ating tinutukoy yung bumibilang na ng maraming taon. Mga minamahal, hindi na po tayo baguhan sa harapan ng Diyos at hindi na tayo baguhan sa mga banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya ang gusto po ng ating mahal na Panginoon, habang tayo bumibilang na ng mga taon, ang gusto po ng ating mahal na Panginoon, tayo po ay lumalago sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tayo po ay may natututunan, mga minamahal. Kinakailangan sa paglipas ng mga taon ng ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang Kristiyano dapat may mga bago at sariwang patotoo. Everybody say amen.
Kapag wala tayong sariwang patotoo, mga minamahal, bagong mga patotoo, at lumilipas yung maraming taon ng ating paglilingkod, mga minamahal, ibig sabihin, hindi tayo lumalago, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pero kung titignan natin, mga minamahal ng Diyos, araw-araw, mayroon siyang himalang nakahanda, mga minamahal, para sa kanyang mga anak, mga minamahal. Araw-araw, ang kapangyarihan ng Diyos nakaabang sa atin, mga minamahal. Subalit ito'y depende po sa ating mga gawa at pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, Amen. Hindi nawawala ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Hindi po yan magbabago, mga minamahal. Kaya kinakailangan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nararanasan dapat natin yung mga dakilang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Dapat sa paglilingkod natin, nakikita natin, nararamdaman natin na kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay. Everybody say Amen. Kapag yung paglilingkod natin lihis sa kalooban ng Diyos, malabo nating maramdaman at makita ang pagkilos ng makapangyarihang kamay ng Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Subalit kapag ang paglilingkod natin na aayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, sinusunod mo lahat ang banal na kalooban ng Diyos, araw-araw papakitaan ka ng himala ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen? Dapat, mga minamahal, habang tayo tumatagal sa paglilingkod, ine-exercise po natin yung ating mga faith, yung ating pananampalataya, mga minamahal. Dapat hindi tayo manatili, mga minamahal, sa level na tayo dating nakakilala sa mahal na Panginoon, o lumipas na yung 3 taon, 5 taon, 2 taon ng paglilingkod natin, nasa ganoon pa rin tayo ng level ng pananampalataya. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, habang lumilipas ang panahon, mga minamahal, habang tumatagal tayo sa paglilingkod, mga minamahal, yung ating pananampalataya ay lumalago din po sa harapan ng mahal na Panginoon. Everybody say Amen. Dapat yung mga panalangin natin, tinutugon na ng Diyos. Everybody say Amen. Dapat mas matapang tayo ngayon, mga minamahal, harapin ang mga pagsubok. Mas matapang tayong ganapin ang mga banal na kalooban ng Diyos kaysa noong mga nakaraang taon ng ating paglilingkod. Bakit? Nakita mo na kung paano kumilos ang Diyos. Napatunayan mo, buhay ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Kaya dapat, mga minamahal, sa mga panahong ito, mas matapang ka humarap sa pagsubok, mas matatag ka sa pananampalataya mo sa mahal na Panginoon. Kasi subok mo ng Diyos eh. Nakita mo na, napatunayan mo na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Masasabi nating lumalago tayo sa paglilingkod. Lumalago ang ating pagganap, ang ating pananampalataya. Masasabi natin yan kapag yung ating mga nagagawa noon para sa mahal na Panginoon ay mas nahihigitan na po natin ngayon. Yung mga ginagawa natin noon, halimbawa may ginagawa tayo para sa banal na gawain, mga gampanin sa ating banal na gawain, mga minamahal, dapat mas nahihigitan mo na yun ngayon. Everybody say Amen. Kung noon, halimbawa, tagapalakpak ka lang dyan, way back 2 years ago, 3 years ago, may talent ka pala. Dapat yung talento mo ngayon, pinapagamit mo na sa ating mahal na Panginoon. Kasi kung 2 years ago, 3 years ago, 5 years ago, tagapalakpak ka pa rin, pero may talentong binigay sa iyo ang Diyos, hanggang sa mga oras na ito, hindi mo ipinapagamit sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi lumalago ang ating paglilingkod. Everybody say Amen? Ang gusto ng Diyos, masihigitan mo pa yung kaya mong gawin para sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Dapat yung mga kahinaan natin, wala na. Yung mga kahinaan natin noon, way back, mga nakaraang taon, dapat hindi na natin pinagbibigyan ngayon. Everybody say Amen. Kasama na dapat yan lumipas, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Ano sabi pa ng ating binasa? Dapat mas lumalago tayo sa kaalaman, sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, mas lalo nating nakikilala ang ating mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Mas lalo nating nalalaman kung ano yung kaya niyang gawin para sa atin. Mga minamahal, kung ano yung kayang ibigay ng Diyos, mga minamahal, para sa atin. Kaya habang tumatagal tayo sa mahal na Panginoon, lalo tayong tumatamis sa paglilingkod sa Diyos.
Hindi yung habang tumatagal tayo ay tumatabang ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang lumalagong Kristiyano, habang bumibilang ng maraming taon, lalong umiibig sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? At kalakip dyan yung ating pagsunod, mga minamahal. Kapag lumilipas ang maraming taon, lalong tumatamis ang ating pag-ibig sa Diyos, kalakip dyan yung ating pagsunod. Kung dati-rati ito lang ang ating kayang gawin, ngayon dinadagdagan natin kung ano ang pwede nating magawa para sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kasi nga, mga minamahal, ang paglago dyan, kalakip yung ating pagsunod. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga dapat sa mga panahong ito, nagbubunga na po tayo ng mabubuting mga bunga, mga minamahal. Lumalawak yung ating kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Lumalawak yung ating pagsunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, habang nagmamature tayo, habang tumatagal tayo, unti-unti tayong nagmamature sa pagsunod sa mga banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Kung noon nag-aalinlangan ka, maunawaan natin, maaari nagsisimula ka pa lang, magsisimula pa lang, sumibol ang pananampalataya sa iyo. Subalit bumibilang ka ng taon, dapat mga minamahal, tapat ka na sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kasi, kung mula pa noon, nakakilala ka sa mahal na Panginoon at hindi ka lumalago hanggang sa pagbabalik ng Diyos, mga minamahal, sa tiyak na bagay, hindi ka kasama sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, lumalago sa espiritual, lumalago ang pag-ibig, lumalago ang pagsunod. Palakpakan po natin ang ating mahal Panginoon. Unang Korinto 13:11, pakibasa po mga minamahal. Dito sa aklat ng unang Korinto 13, ang talata po ay 11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Amen. Everybody say amen? Sabi ng talata, nang ako'y bata pa, ay nagsasalita ako ng gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Everybody say amen? Ibig sabihin dito ni Pablo, okay lang kung magsalita ka ng parang bata kung bata ka. Okay lang kung magdamdam ka na parang bata kung bata ka. Everybody say amen? Eh kung 60 years old ka na, hindi ka lang nabilan ng lollipop, umiyak ka, parang hindi bagay. Everybody say amen? Hindi bagay. 60 years old na tao, umiiyak dahil sa lollipop, hindi bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, di ba? May mga special na tao. Bagamat sila may edad na, isip bata pa rin, matampuhin, madaling umiyak. Yan yung mga special child pag lumaki na sila. Pero pinupuno sila ng pag-ibig ng kanilang mga magulang kasi nga special. Pero, hanggang doon na lamang po ang kanilang magagawa. Mga minamahal, hindi sila pwedeng magamit sa ibang mga bagay. Hindi naman natin sinasabi lahat, mga minamahal, dahil yung iba may talento naman talaga. Pero karamihan, mga minamahal, nananatili na lang doon. Everybody say amen. Sa spiritual, hindi po pwede iyon. Habang tumatagal tayo, habang lumalago tayo, dapat nagmamature po tayo. Everybody say amen? Ganun yung dapat na paglilingkod, sabi ni Pablo. Nung pagsasalitang gaya ng bata, wala na yan. Lalo na kung bumibilang na tayo ng mga taon. Sa paglilingkod, yung pagdaramdam na parang bata, dapat wala na po yan. Kung bumibilang na tayo ng maraming taon. Everybody say amen? Dapat yung level ng paglilingkod natin nadaragdagan. Yung ating wisdom nadaragdagan. Everybody say praise the Lord. So, dapat sa panahon natin ngayon, tayong mga matagal na po, mga baguhan, maintindihan natin, matampuhin, madaling matisod, madaling sumuko, maraming katanungan, takot sa mga pagsubok. Naintindihan natin yan, baguhan Pero kapag umiidad na po tayo, bumibilang na tayo ng taon sa paglilingkod, dapat ang lahat ng yan, wala na po sa atin. Everybody say amen! Yeah.
Tayo po makakasagot kung tayo'y lumalago o hindi sa ating paglilingkod. At kung hindi tayo lumalago, nakakalungkot po yan. Mga minamahal, nakakalungkot na bagay yan. Para bagang hindi ka nabubuhusan ng pagpapalang espiritual ng ating mahal. May harang, mga minamahal. Samantalang ang pagpapalang Diyos, mga minamahal, ay lagi nakalaan sa kanyang mga anak. Material, pinansyal, higit espiritual. Pero kapag hindi ka nabubuhusan ng mga pagpapala, isa lang ibig sabihin, mayroong hadlang o barrier. Everybody say, praise the Lord! Kaya dapat gawin ng Kristiyano, alisin yung hadlang na yon, mga minamahal, at para siya rin naman ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailangan kasi mahinog tayo, mga minamahal. Kinakailangan ng banal na iglesia mag-mature bago mag-rapture. Bago po sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ginagawa ng mahal na Panginoon, miski kaliit-liit ang ating mga kahinaan, kaliit-liit ang ating mga kasalanan, inaalis niya sa atin. Everybody say amen. Para po mga minamahal, magtuloy-tuloy yung ating paglago. Kasi kapag may mga inaalagaan tayong mga hadlang, alam na natin yan, hindi na natin isa-isahin yan. Pag may mga inaalagaan tayong mga hadlang, lumalaki rin po kasi ang hadlang na yan. Dati-rati, ito lang yung inaalagaan nating hadlang. Hindi natin ma-let go, ito lang. Depende yan kung anong sitwasyon meron ka sa buhay. Kung itong sukat na ito, kung ito'y pag-aalala, kapag yan ay inalagaan mo, lalaki ang pag-aalala na yan. Magiging hadlang yan sa pagkilos ng mahal na Panginoon. Kung itong sukat na ito, pag-aalinlangan, mga minamahal, lalaki din yan, mga minamahal. Kaya ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, habang tayo lumalago, habang tayo tumatagal, lumalago tayo. Ayaw ng Diyos na bonsai, na pananampalataya. Everybody say amen? Alam niyo po yung bonsai? Lahat tayo alam natin yan, yung halamang bonsai. Yan na talaga yung sukat. Kahit yan nagdiligan mo ng isang timba, isang punong timba, araw-araw malunod na yung bonsai, hindi po yan lalaki kasi yun na talaga ang sukat niya. Everybody say amen. Ayaw ng Diyos na ganoon ang ating pananampalataya. Ang gusto ng Diyos, kapag tayo lagi nasa banal na gawain, magpadilig tayo ng espiritual upang tayo ay mabusog, lumago, mga minamahal. Ano yung, paano tayo mabubusog? Paano tayo lalago? Lahat ng mga bagay na espiritual, tinatanggap natin. Everybody say amen. Isinasabuhay po natin, pinaniniwalaan po natin, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag bonsai ang pananampalataya, kahit bumibilang na ng maraming taon, kapag may pagsubok, kahit maliit lang yung pagsubok, para sa kanya gadambuhala na yung pagsubok. Kasi nga, bonsai lang yung pananampalataya. Kahit yung pagsubok, simple lang, mga minamahal, pero nag-aalala, natataranta, mga minamahal ko. Kasi nga, bonsai ang pananampalataya. Pero kapag ang pananampalataya natin lumalaki, lumalago, mga minamahal, kahit malaki yung pagsubok, masigit yung ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nga, lumago ka na. Kasi nga, alam mo na ang pagsubok na yan, sa umpisa lang yan, may katapusan yan. Everybody say amen? Ang ulan, hindi pwedeng buong taon na ulan. Uulan ng isang linggo, titigil, aaraw. Ganon din ang pagsubok. Daraan lang yan sa ating buhay at matatapos din yan. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, dapat sa panahon ito, mas matapang na tayo eh. Hindi na tayo basta matakot sa mga problema, sa mga pagsubok. Kasi kapag natatakot ka sa mga problema at pagsubok, ibig sabihin, isinasandig mo sa sarili mong kaunawaan. Isinasandig mo sa kaalaman ng sanlibutan ito. Pero kapag isinandig mo sa Diyos, na alam mo na ang Diyos walang mahirap na bagay para sa mahal na Panginoon. Kaya nga, pag iniisip mo, walang mahirap na bagay sa Diyos ko, bakit ako mag-aalala? Kaya nga kapag yung Kristiyano lumalago, bagamat may problema, may pagsubok, nakakatulog siya ng mahimbing na parang bata. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo si King David, mga minamahal. Pag siya nagpapastol ng tupa, nandiyan siya sa kagubatan. Mga minamahal. Pero alam nyo si King David, bagamat siya bata, nung siya nagpapastol ng tupa, ang himbing ng tulog niya sa kagubatan. Bakit?
Kasi alam niya, ang Diyos, binabantayan siya, pinag-iingatan siya sa mga wild animals. Pero kung wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka matutulog sa gitna ng kagubatan. Dahil iisipin mo, baka pagising mo, kinakain ka na ng mga leon, mga minamahal, o ng mga wild animals. Pero si David, hindi niya naisip yon, mga minamahal. Kaya nga, mahimbing ang tulog niya sa gubat. Bagamat mga minamahal, napaliligiran siya ng mga wild animals, pero ang iniisip ni David, may Diyos na nagbabantay sa kanya. Ganon din sa paglilingkod natin. Napaliligiran man tayo ng mga problema, pagsubok, mga kalungkutan, panatag pa rin ang ating puso dahil alam natin may Diyos na nakatingin at nagbabantay sa atin. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung physical body natin, sa ayaw at sa gusto natin, umiidad tayo eh. Mga minamahal, habang nagbe-birthday tayo, nagbe-birthday, nadagdagan yung ating edad, yung ating itsura, nagbabago din. Maaaring nakakaroon na tayo ng mga guhit sa mukha, mga minamahal, o yung ating balat, nag-iiba na yung kulay, habang umiidad tayo, mga minamahal. Natural yan sa physical body, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, nilikha ng Diyos yan na ganyan, na yung physical na katawan natin, nilikha na may, mga minamahal, na may paglago. Everybody say amen. Everybody shall praise the Lord. Pero, iba-iba ang kalagayan. Mayroong umiidad, pero sakitin na. Nasa ganito pa lang edad, sakitin na. Yung iba naman, talagang may edad na, pero malakas pa rin. Depende sa ating pamumuhay. Ganun din yan sa espiritual. Kapag ka mga minamahal, umiidad ka nga, pero sakitin ka pa rin sa espiritual, madali ka subuko sa pagsubok, madali ka matisod, depende yan sa iyong paglilingkod. Meron naman mga minamahal, mga dekada na, ang dami ng pagsubok pinagdaanan, pero hanggang sa mga oras na ito, nakatayo sa pananampalataya, depende rin kasi sa kanilang paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Simple lang eh. Madali nating malaman, lumalago ba ako, mahal na Panginoon? Madali. Sa mga simpleng bagay na spiritual, pwede nating ma-examine po yung ating sarili. Meron kaya akong memorize na versikulo? Diba? Baka minamahal? Baka 5 years na tayo sa balagawain, kahit isang versikulo, wala po tayo memorize. Ibig sabihin, hindi nagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, hindi lumalago. Everybody say amen? Simple lang po yan. Mga minamahal, kaya nga, madali nating malaman. Tapos, mga minamahal, halimbawa naman po, nakukontento tayo sa ating level ng paglilingkod, mga minamahal. Bilang tayo, okay na ako ganito, mahal na Panginoon, masaya na ako. Pero yung Diyos pala, may plano sa'yo, yung Diyos pala, gustong-gusto kanyang gamitin. Pero ikaw naman, mga minamahal, kontento ka na. Yun yung mga hadlang. Everybody say amen. Kapag alam mo na may magagawa ka sa banal na gawain, huwag ka na maghintay na sabihan ka pa ng mahal na Panginoon. Ikaw na mismo ang lumapit sa mahal na Panginoon at i-offer mo yung sarili mo. I-offer mo kung anong mayroon ka para magamit sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kasi nga, lumalago ka. Hindi ka na katulad way back 5 years ago, 3 years ago na ito lang yung level ng pananampalataya mo. Kada taon ng ating paglilingkod, bawat araw ng ating paglilingkod, tumataas dapat ang level ng ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kasama po sa paglago natin, yung pagsusumikap. Hindi tayo lalago kung wala tayong pagsusumikap. Hindi rin tayo lalago kung wala tayong pagpapasakop. Hindi tayo lalago kung wala tayong pagpapakumbaba, mga minamahal. Very clear yan in the Word of God. Miski naman sa sanlibutan, ganyan ang kalakalan eh. Sa loob na lamang ng mga kumpanya, hindi ka ma-promote kung hindi ka nagsusumikap, hindi ka nakikita ng pagsusumikap, mga minamahal. Hindi ka rin ma-promote kung hindi ka rin tapat, mga minamahal ko. Hindi ka rin ma-promote kung hindi ka nagpapasakop sa iyong manager, sa iyong supervisor. Walang pinagkaiba yan sa paglilingkod. Kapag tayo mapagkumbabang loob sa harapan ng Diyos, tayo ang itataas ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Huwag nating kalilimutan, ang Diyos hindi natingin sa ating galing. Hindi natingin ang Diyos sa ating itsura, kung ano pa ang pwedeng makita sa ating physical. Ang tinitigyan ng Diyos, yung ating puso, yung ating obedience, yung ating willing heart. Everybody say amen?
Maraming magaling sa sanlibutan, pero walang willing heart. Ano yung willing heart? Yung willingness, yung may pagkukusa, yung willing heart, yung merong humble heart. Yan ang isa sa mga hinahanap ng ating mahal na Panginoon para ang isang tao kanyang pagpalain at kanyang iangat. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Miski na lamang sa pagpupuri nga po natin, mga minamahal. Gusto ng Diyos, umaawit tayo ng mga bagong awitin. Amen po ba? Nakasulat naman yan sa Bible eh. Sa Book of Psalms, sing a new song. Kaya nga mga minamahal, miski sa ating mga paghandog, sa ating mga pagpupuri, pagsamba, sa ating mahal na Panginoon, kailangan lumalago tayo. Kung noon, 2 years ago, pag nagbababling, eto lang tayo, lumipas na ilang taon, baka dapat yung bubbling natin, tumatalo na talaga tayo. Everybody say amen. Lumalago nga. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng bagay, lahat ng aspeto, kailangan lumalago tayo. Maunawaan natin kung nagsisimula pa lamang tayo, sumibol ang ating pananampalataya, nagsisimula pa lang tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, kapag dumaan yung offering cloth, kakalansing. Kasi yun lang kaya natin eh. Magsisimula pa lang tayo, barya lang. Yung kaya natin. Pero kapag bumibilang na tayo ng taon, nakita mo na yung Diyos tapat sa buhay mo, hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan, dapat lumalago din ang iyong pagbibigay. Kasi ang pagbibigay, ang tanda ng pag-ibig sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Mga minamahal, hindi natin ipinapangaral ang pagbibigay dito para kumita ng pera ang mga manggagawa. Hindi po. Ipinapangaral ang pagbibigay na tayo maging tapat para tayo matutong umibig sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi kung tutuusin naman po talaga mga minamahal, kahit hindi tayo magbigay sa banal na gawain, kaya ng Diyos i-provide. Kaya lamang, ginagamit niya yung daan, yung ating katapatan, para magkaroon ng dahilan yung Diyos na ibuhos sa atin ang mga pagpapala. Kasi may ginawa ka, may pinatunayan ka, may nakita sa iyo ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun yan. Lalago tayo dyan. May kiski sa ating mga ministry. Lalago tayo dapat. Kung dati-rati, mahiyain tayo. Dapat ngayon, hindi na tayo mahiyain. Kung ang iyong sanlibutan, malakas ang loob, bumawa sa mga paglabag sa kalooban ng Diyos. Ito, kalooban ng Diyos, ang lahat ng ginagawa natin dito. Dapat hindi tayo nahihiya. Everybody say amen. Gagawin mo lahat, kung ano man ang gampanin mo, gagawin mo siya ng buong galing mo, buong lakas mo, buong talento mo, kung saan ka ginagamit ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Galatia 3:11, malapit na tayo matapos, mami naman. Galatia 3:11. Maliwanag nga na sino man ay hindi naharing ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen. Everybody say amen. Mahina po. Everybody say amen. O, yung pag-amen natin, mga minamahal, dapat mas malakas na tayo mag-amen kasi matagal na tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kasi hindi naman po yung preacher ang inyong inaaminan, yung word of God, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ang ginagawa ng mahal na Panginoon, pinakapangunahing pagpapala ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, spiritual blessing muna. Spiritual muna talaga ang ibinubuhos ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, para tayo muna ay lumago, para maunawaan natin na kung bakit tayo pinagpala ng Diyos. Kasi kapag material blessing agad ang inunang ibigay sa atin ng Diyos, mawawala tayo. Kasi hindi natin naunawaan kung bakit tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Iisipin natin, kaya ako pinagpala ng Diyos para mag-enjoy, para gawin lahat ng gusto ko, para mag-relax, para magawa ko yung mga pangarap ko, mga plano ko. Kapag inuna ng Diyos ang material blessing. Kaya kadalasan, spiritual blessing muna para maunawaan mo kung bakit ka pinagpala na mahal na Panginoon, para magamit ka niya sa kanyang banal na gawain. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Kaya ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kahit anumang kalagayan ng ating buhay, yan ay paglagong espiritual, mga minamahal. Kapag lumalago tayo, nagiging matuwid tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng ating binasang talata, the righteous shall live by faith, mga minamahal.
Kapag kasi hindi buo yung ating pagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin, hindi pa tayo kompletong sakdal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin po niyan, ay may hinahanap pa sa atin ang mahal na Panginoon. Nakukulangan pa ang ating mahal na Panginoon. Kaya gusto ng mahal na Panginoon, i-bless muna tayo sa spiritual, doon niya muna ibuhos, para later on, yung mga financial, yung mga material blessing, madali na yan. Ang pinakasikito kasi hindi nangungunawa na ibang Kristiyano, mga minamahal May ibang Kristiyano, hinahangad muna yung pagpapalang material agad. Hangarin mo muna yung pagpapalang espiritual. Dahil kapag ikaw ay pinagpalang espiritual, napakadali na po ng material blessing, financial blessing, mga minamahal. Madali na yan. Everybody say amen? Kasi nakita ng Diyos, mga minamahal, na karapat-dapat ka nang tumanggap ng mga pagpapala na hindi masayod. Kasi napatunayan mo sa mahal na Panginoon na siya ang pinakamahalaga sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang sikreto, mga minamahal, para tayo po ay lumalago, mga minamahal, sa harapan ng Diyos, sunod lang ng sunod. Kasi may time na yung kalooban ng Diyos, minsan hindi talaga natin maunawaan yan. Pinahintulot siya ng Diyos, mga minamahal. Kasi kapag every time na may kalooban yung Diyos at alam natin, maaari tayong mag-alinlangan. Kasi nakikita mo, dadaan ako sa lubak-lubak. Ayoko, mahal na Panginoon. Pag yung kalooban ng Diyos, ipinapaalam niya palagi sa atin, mga minamahal, makikita mo, naku, mababawasan ako. Naku, kailangan ko palang ilabas ito, kailangan ko palang ibigay ito. Ayoko, mahal na Panginoon, iba na lang. Kaya minsan, yung kalooban ng Diyos, hindi niya na muna pinapaunawa sa atin. And then, kapag nakita niya, bagamat hindi natin nakuunawaan, pero sumunod pa rin tayo, later on, ibubuhos niya ang mga pagpapala sa buhay mo. Everybody say, amen? Kaya ang sikreto, para lumalago ka sa paglilingkod, lumalago ka sa pananampalataya, sunod lang ng sunod, kahit hindi mo nauunawaan. Everybody say, amen? Nga yung ating inaawit na isang kanta na solemn. Kahit hindi daw natin nararamdaman yung pagkilos ng Diyos, hindi natin nakikita yung ginagawa niya sa buhay natin, kung mayroon ba o wala. Pero sabi ng awit, trust His heart. Ano ba yung puso na mahal na Panginoon? Mahal tayo ng Diyos, hindi niya hahayaan tayo mapahamak. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yeah, para lumago tayo, handa tayo magtiis. Kasi hindi ka lalago Di ba? Kapag ang Kristiyano nagtitiis, para sa kanya, habang siya'y tumatagal maglingkod, yung mga bagay na mahirap, nagiging madali na lang. Kasi nasanay na siyang magtiis. Everybody say amen. Dati-rati, naiinip tayo sa 2 oras na pagpupuri lang. Gusto na nating umuwi, pagod na tayo. Pero tinanggap natin yung pagtitiis. Kaya ngayon, kahit 8 hours yung gawain, kulang pa sa atin. Mga minamahal, everybody say amen. Kasi lumalago tayo sa pagtitiis. Palakpakan natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, habang tayo po ay sumusunod sa banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi lamang niya tayo palalaguin, kalakip po dyan habang tayo nasunod sa kalooban ng Diyos, dyan niya rin tayo patatatagin sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka na basta-basta kayang tibagin ng mga pagsubok at problema. Kahit ano pa yan, kahit ang problema mo pa, ang pinakamahirap na problema sa buong mundo, sabihin mo na yung pinakamahirap na problema, pero hanggat nasunod ka sa kalooban ng Diyos, lagi may solusyon ang mahal na Panginoon sa buhay mo, mga minamahal. Everybody say amen. Kasi mga minamahal, sunod ka ng sunod Di bali na. Kahit anong sabihin nila, ikaw pa rin ang susundin ko, mahal na Panginoon. Kahit anong mangyari, kahit ito na lang ang matira sa akin, ikaw pa rin ang susundin ko, mahal na Panginoon. Pero malinaw ang Bible. Ang sinong nawawalan, siyang lalong nagkakaroon. Everybody say amen. Hindi naman lagi sa pinansyal, mga minamahal. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay yan. Ikaw yung nawawalan ka ng lakas dahil sa paglilingkod sa Panginoon, pagsunod mo sa banal na kalooban ng Diyos,
napupuyat ka sa paglilingkod mo, sa pagpapagamit mo. Minsan lang inaakala mo, humihina yung physical na body mo. Kasi lagi kang puyat, lagi kang pagod sa pagganap mo sa kalooban ng Diyos. Pero hindi mo alam, lalo ka palang pinalulusog ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Minsan, wala ka ng tulog eh. Galing ka sa trabaho, busy ka sa iyong negosyo, pero imbes na magpahinga ka, matulog ka, pwede naman. Kung gugustundin mo yung sarili mo, pwede. Pero dahil mahal mo ang mahal na Panginoon, inuuna mo ang pagdalo sa banal na gawain ng Diyos. Kaya minsan akala natin nanghihina yung ating physical body dahil sa pagod, pero hindi mo alam, the moment na lagi mong sinusunod ang kalooban ng Diyos, Diyos ang nagre-restore ng iyong kalusugan. Everybody say amen. Sa lahat yan ng aspeto ng ating buhay. Sa mga patotoo na lamang ng mga estudyante, mga minamahal, imbis na mag-review, imbis na magbasa, dahil may mga final exam sila, inuuna yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Natatapat kasi na yung kanilang mga final exam ay natatapat. Meron pa nga mga board exam at saka bar exam natatapat sa mga anniversary, sa mga crusade. Pero kung hindi ka lumalago sa espiritual, uunahin mo yun. Bakit? Mag-aalala ka eh. Sayang yung pinagbunuan ko ng pagpupuyat, yung sinunog kong kilay ko ng 5 taon sa kurso ko, tapos hindi lang ako makakapasa. Kung wala kang pananampalataya, gano'n talaga iisipin mo eh. Pero kapag ikaw ay lumalago sa pananampalataya, kahit hindi ka mag-review, mag-exam, dahil talagang wala kang oras, dahil yung puso mo nasa banal na gawain, tingnan mo, pagdating ng exam, ikaw pa ang pinakamataas. Nagsalita ba ako na galing sa hangin? Hindi po, marami nang nagpatotoo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, the more na sumusunod ka lang ng sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalo kang lumalago, tumatatag, lalo kang nagiging matuwid, lalo kang sinasamahan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tatandaan po natin palagi, mga minamahal, tayo'y nakakilala sa mahal na Panginoon, hindi para lamang pumalakpak dyan o umawit lang. Tayo nakakilala sa mahal na Panginoon para po magbunga ng mabubuting mga gawa sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Last verses na po. Colossians chapter 1 verse 10, sundan po agad ng Romans chapter 7 verse 4. Pakibasa po. Dito po sa aklat ng Colosas 1, ang talata po ay 10. Upang kayo magsilakad ng narapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipagmunga sa bawat gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Amen. Roma 7:4. Gayun din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamagitan ng katawan ni Kristo, upang kayo makisama sa iba sa makatuwid bagay doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Diyos. Everybody say, praise the Lord! Dapat nagbubunga talaga, mga minamahal. Alam na po natin yan, kung ano ibig sabihin ng mga bunga sa espiritual. Yan yung ating pagganap, yung ating pagsunod, yung ating spiritual na kalagayan, yung ating spiritual level. Ayaw ng Diyos na nananatili tayo doon lamang. Kung nakaraang taon, wala ka pang nagagawa sa banal na gawain, bakit hindi mo subukan ngayon na mayroon kang magawa para sa banal na gawain? Everybody say amen? Everybody say praise the Lord. Isang tiyak na bagay. Kapag nangungusap sa atin ng mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay yan. Gusto kang pagpalain ng Diyos. Gusto kang gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen? Minsan, pupunta tayo sa isang dito sa banal na gawain natin na lamang. Minsan may makikita tayong kailangang ayusin, kaya pinakita sa iyo ng Diyos yan. Ikaw ang gustong pagpalain yan ng mahal na Panginoon. Huwag mo sasabihin, mahal na Panginoon, hanap ako ng iba, siya na lang, mahal na Panginoon. Hindi po. Kapag sa iyo pinakita yan ng Diyos, sa iyo pinapagawa yan ng Diyos. Gusto ka kasing pagpalain ng ating mahal na Panginoon para dagdag yan na paglagong espiritual. Everybody say amen? Pag sinabing tapat, mga minamahal, hindi yan natatapos sa ating pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Hindi doon nagtatapos yung salitang pagtatapat. Pag sinabing tapat, kapag kailangan ka ng banal na gawain,
you are always available. Everybody say amen. Pag may pangangailangan yung banal na gawain, huwag ka lang tagapakinig dyan. Alam mo na pwede kang gamitin ng Diyos, magpagamit ka sa mahal na Panginoon. Doon pumapasok yung katapatan. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos matalino, mga minamahal. Don't get me wrong. Matalino ang mahal na Panginoon. Hindi ka hihingian ng Diyos, for example lamang po ito, ng bahay at lupa kung wala kang bahay at lupa. Everybody say amen. Matalino ang Diyos kung ano yung kaya mong ibigay ng tao sa puso, yun ang hihingiin sa'yo ng mahal na Panginoon. Pero kapag ang mahal na Panginoon nakikita, mga minamahal, na may kaya kang magawa para yung banal na gawain lalong lumawak, marami pang kaluluwa ang madala sa paanan ng Diyos, asahan mo, lalapit sa iyo ang mahal na Panginoon. At kapag lumapit sa iyo ang mahal na Panginoon, huwag kang tatanggi kapag siya'y kumakatok. Alalahanin mo yung mga panahon na ikaw ay walang malapitan, mga panahon na ikaw ay kumakatok upang ikaw ay kanyang tulungan at hindi ka binigo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Diyan pumapasok ang totoong katapatan ng paglilingkod natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo mga minamahal, napakaganda at napakasarap na tayo po ay may pasanin sa gawain. Alam niyo po kung bakit? Dahil sa mga pasanin natin yan, nagkakaroon tayo ng dahilan na lalong magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Imbis na yung ating oras, yung ating panahon, ilaan natin sa ibang bagay na hindi maka-espiritual, na maaari pa tayong magkasala. Pero kapag ikaw ay laging may ginagawa para sa upasan ng ating malabang, yung lakas mo, yung oras mo, yung panahon mo, yung resources mo, lagi kang handang ipagamit sa mahal na Panginoon, lalo kang lumalapit ang relasyon mo sa mahal na Panginoon. At kapag malapit ang iyong puso sa mahal na Panginoon, mga minamahal, isang pitik lang ang layo. Kapag tayo nagpupuri dito, dama mo palagi ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Intro pa lamang ng gitara, intro pa lamang ng piano, damang-dama mo na ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi napakalapit ng iyong puso sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, pinagpala po tayo rito dahil tayong lahat naturuan ng ating mahal na pastor, ating beloved mama dear, beloved children, na maglingkod ng totoo sa ating pinakamamahal. Pinagpala tayo dito, mga minamahal. Kaya mga minamahal, ang gusto ng Diyos, lumago tayo sa paglilingkod para ang Diyos malayang makakilos sa ating mga buhay. Ayaw na mahal na Panginoon na tayo nalulungkot. Ayaw na mahal na Panginoon tayo nagdurusa. Ayaw na mahal na Panginoon tayo nahihirapan, mga minamahal. Lagi nag-aabang ang Diyos sa atin. Mga minamahal, lagi siyang nakabantay. Alam ng Diyos ang ating pag-akyat. Alam ng Diyos ang ating pagbagsak. Alam ng Diyos kapag tayo lumuluha, kahit wala nakakakita. Alam na mahal na Panginoon, nararamdaman ng ating mga puso. Lagi lamang naghihintay ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Everybody shout, praise the Lord. Minsan kasi, mga minamahal, gustong-gusto ka ng tulungan ng Diyos eh. Gustong-gusto ka ng pagpalain na mahal na Panginoon. Gustong-gusto na ng Diyos na alisin yung mga problema mo, yung mga pagsubok mo, mga minamahal. Pero minsan ang problema, nasa Kristiyano. Ayaw tumugon sa panawagan ng ating mahal na Panginoon. Hindi natin alam kung bakit may pinapagawa ang Diyos sa atin. Kasi gusto niya tayong tulungan. Gusto niya tayong pagpalain. Gusto niya tayong pasayahin. Gusto niya tayong lutasin ang ating mga problema. Kaya may pinapagawa sa atin ang mahal na Panginoon. Tandaan natin mga minamahal. Sa Biblia, kahit basahin natin mula umpisa hanggang sa matapos, bago ipagkaloob ng Diyos yung ating hinihingi, may hahanapin muna siya sa atin. Everybody say amen? Maganda na po ating mga mangawit at mga manunugtong. Mga minamahal, come forward na po. Si Abraham, ang pangako sa kanya ng Diyos, mga minamahal, triple blessing. Pinasya, material, physical, spiritual blessing. Yun ba ay agad ibinigay kay Abraham? Hindi po. Sinubok muna siya. Ipinaalay sa kanya yung anak niyang, yung kanyang kaisa-isang anak na mahal niya, na itinuturing niyang kayamanan si Isaac. Pero nagawa niyang
ibigay sa mahal na Panginoon. Nakapasa siya sa pagsubok. Kaya naman, ang pagpapala ni Abraham, kasing dami ng mga buhangin sa dagat na hindi mabilang. Everybody say amen. Kaya ganun din yan sa ating kapanahunan. Susubukin tayo ng Diyos sa mga bagay na mahal natin. Sa mga bagay na importante sa atin. Dahil kapag nakita ng Diyos na mas mahalaga siya sa mga bagay na mayroon tayo dito sa lupa, matamis yun sa kanyang banal na harapan. Kaya hindi madali, kadalasan mabigat. Kasi kapag nakapasa tayo, matamis sa harapan ng mahal na Panginoon. Habang tayo po'y umaawit, mga minamahal, purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Bulay-bulahin po natin yung ating napag-aralan sa hapong ito. Hallelujah, hallelujah. natin mag-umipas mo. Yes, so God.
panahon, pagbago mo'y hindi nagbabago. Kasama ka, bawat pagsubok ko. Salamat sa wagas na pagmamahal mo. Hallelujah, Jesus! Ako ang Diyos, lalo ibig ang sa'yo. tayo makipag-ugnayan sa Panginoon, Panginoon, abang aking binibigay po mo pagkakataon sa ating mo beloved ordained preacher, Panginoon. Habang nadarama po natin ang banal na preacher ng ating Diyos,
Patuloy tayo maggulay-gulay, mga minamahalan. Dahil sa ating panalangin na mahal, lahat na may mga sakit, may problema, so yung dalangin tayo mga pastor, wala imposible sa ating mahal na Panginoon na mahal. Dapat mayroon tayong pananampalataya. Huwag natin liitan, lakihan natin ating pananampalataya. Dahil ang Diyos natin buhay. Wala imposible sa Kanya. Kaya niya gawin lahat ng bagay. Hallelujah! Praise the Lord! Believe the power of our Lord Jesus Christ. Lahat may sakit, minamahal, ilagay yung mga kamay ninyo sa ulo. May problema, minamahal, katulong klaseng problema, kaya yan lutasin ng ating malapay noon. Hallelujah, hallelujah. Nagilang mas sa langit, malapay ni Jesus, ang dalangin na yung inagalang malapastor. Lahat na may sakit, malapay noon. Pagay sa mga webcast viewers. Hallelujah. Pagalingin mo sila. May mga problema sa emotion, physical problem, family, financial problems, problema sa mga hanap buhay. Ikaw maglutas, mahal na Panginoon. So the problems, O Lord, heal the sickness, diseases, in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! At aming sinasaway, lahat na gawa ng kaaway, di mo niyo makaramdaman, cancer, leukemia, pag-alinlangan, takot, mga kahirapan, hallelujah! Inutusan kita sa pangalan ng Jesus, lumayas ka ngayon din sa malaklang Diyos, in Jesus' name. Demons of poverty, is out. Demons of sickness, in Jesus' name. Is out. Right now, in the name of Jesus, be healed, be healed. Problem be solved. Right now, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. In the name of Jesus. Tanggapin niyo ang pagpapala, kalutasan sa problema sa in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Tayo sumigaw 3 beses malakas bilang ating pagmanampalataya na tinugunan malapit ng ating mga kahilingan. Sumigaw tayo 3 beses. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Uri natin malapit ng